Ilan po yung manok niyo? Dati yung manok dito marami ngayon, niluluto kasi. Pwede ba dito? Baka nalaglag Oh my gosh! Ay, shucks. Kay kasya ba yung sasakyan? Hi mga kabigas! So for today's video, ano nga bang gagawin natin today? Pupunta tayo sa Barangay Maimpis, San Fernando, Pampanga. Okay. So, gagawin natin sa Barangay Maimpis, guys. Nagkakaroon tayo ng farm visit! Kanila Kuya Emilio. So, hahanapin natin sila now. So, we're gonna go. Let's go! Ano bang meron sa farm visit? So, aalamin natin kung ano yung mga ganap nila Kuya Emilio. Ay, nakapunta ka na sa farm before. Yes, may mga yung parang corn, pero sa Tarlac pa Sa yun. Tarlac yun. Okay. Ako hindi pa ako nakakapunta. So, hindi pa ako nakakapunta ever. So, like wala akong idea na ba itsura ng isang farm. Parang kapag bumabiyahe lang, may mga nakikita lang ako ng mga land, ganun. Pero, pag malapitan, at saka kung ano yung mga ginagawa ng mga magsasaka talaga. Like, hindi ko alam. Ikaw, man. Pinapuntahan kami kaso resort farm siya. So, parang maliit lang siya na farm, pero mostly, mga hayop yung mga inalagaan nila. For me naman, wala pa akong nabivisit na farm ever. But yeah, I'm excited to see. I'm looking forward to what we're gonna visit. Visit. Magandang araw po. Alam niyo po ba kung saan po yung farm ni Sir Emilio de Mesa? Ano na iskinita, yung malaking iskinita, magtanong ka dun. Yun ang bahay. Maraming salamat po. Hello po. Alam niyo po ba kung saan po yung Emilio de Mesa farm? Milyo, Apo. labas po kayo dun sa highway. Sa labas, tuloy-tuloy kayo dun sa dulo. Thank you po! Thank you po. Itong Marangay po, dito. Kaliwa kayo dyan. Bukid. Tapos, kanan. Pwede pong magtanong, saan po yung Apong Milyo Farm? Madadaanan niyo yung gumagawa ng eskwela po diyan. Dire-diretso pa doon. Yung maraming mangga doon sa dulo. Thank you po. Mga kabigas, nandito na po kami sa lokasyong ito. Hindi namin alam kung nasa na kami. Yun ang mga manggaan. Kuya Emilio? Ito po ba yung Emilyo Farm? Di ba dito? Baka nalaglag Oh ako. my gosh. Ay, shucks. Kay kasya ba yung sasakyan? Oh, Ang ang ganda. Ganda! So guys, Atras dito. so hi guys, natuntun na namin yung Emilio de Mesa farm and kakausapin na namin si Kuya. Ay, si Kuya. Hello po. Magandang umaga po. Para po maging official po yung pag-interview po namin sa inyo. Batiin po muna namin kayo. Magandang araw po. Ako po si Beyonce Asis. Ako po yung nag-contact sa inyo nung isang araw. And kasama ko po ngayon yung groupmates ko, si Jaja, si Patty, and si Kevin po. Ayun po, bali yung layunin po ng panayam na gagawin natin ngayong araw is bahagi po siya ng kursong economics ng agrikultura na tinitake po namin ngayon. Tapos layunin din po namin na mas maunawaan nga po yung karanasan po ninyo bilang magsasaka and yung pagbebenta nyo po ng mga produkto. At yung impormasyon naman po na malalaman namin sa gagawin po namin interview with you is gagamitin lang po namin para sa academic purposes po. Ngayon po, yung panayam po na gagawin natin, tatagal po siya ng humigit kung walang 60 hanggang 90 minutes po. Depende po sa kwentuhan po natin. Kung mapapasarap po yung kwentuhan natin tayo. Meron po kaming mga nakahandang tanong, pero bukas din naman po tayo sa, ayun po, chikahan po, kwentuhan po, para mas marami po kaming matutunan. Ayun, kung may gusto po kayong linawin, pwede rin po kayong magtanong-tanong. And sa panayam po natin, pag-uusapan po natin yung mahalagang aspeto po sa inyong pagsasaka tulad ng pinansyal na usapin, kooperatiba, pamamahala po ng inyong pananim, proseso po ng produksyon, pagbebenta at kasanayan sa pamilihan, at pagtatala po ng record at gastos. Bale, gusto po naming marinig yung karanasan po ninyo and
pananaw po ninyo tungkol po sa mga topics na to. Ayun po, maanong payagan niyo po sana kami na mag-record po and magtala po ng mga sasabihin niyo. Ayan, para mas maayos din po yung magiging pag-aaral po namin. Ayun po, wag po kayo mahiyang magtanong or humingi po ng clarification or paglilinaw kung may hindi po kayo maintindihan sa mga katanungan po na itatanong namin. Bago po tayo magsimula, meron po ba kayong tanong or gusto pong dinawin? Wala naman. Mas gusto ko ngang para maibahagi ko naman yung tulong ngayon. Kaysa lumang dekada, hindi napapansin yung magsasaka. Yun din po, bago ko po makalimutan, wag po kayo mag-alala dahil lahat po ng sasabihin niyo pong impormasyon o sagot sa mga tanong po namin, mananatili po siyang privado at para lamang okay po lang, sa... kahit na i-public nyo. Kahit na i-public. Pwede Okay mong po. i-ano sa YouTube. YouTube, Oo, kasi pwede. YouTuber po kami. Monetize ko yung video. Kasi wala naman akong tinatago ngayon. Sinasabi ko lang yung totoo. Tapat si tatay. Puwarang magsasaka. Paano po kayo natuto magsaka? Hindi naman ako matuto sa sa tatay ko. Kailan niyo po sinimulang i-manage po yung sakahan niyo? Binata pa ako noon, mga 15 years, magsasaka na. Tinutulungan ko yung ama ko. Pero po kayo mga anak ko na tinuturuan din lang. Hindi ngayon, anak ko yung bunso mo. Ayo, kanina po. Pero ngayon kasi marami ng makaniriyan, di ba? Pwede. Hindi katulad nung kalabaw lang. Ngayon, di ba may traktor ngayon? Binibigyan nga kami, may kooperatiba kami. Sakto. Farmers Association meron. Tapos sakto pa nasa mga tanong. Mais po ba yung... Iba-iba. Di ba nakikita nyo, may gulay, may ibang tinatanim ngayon. Pero most... Meron po kayong tiyatanim na palay po. Meron yan. Meron din po mais. Yung ibang kasama, yung may mais. Ito, mais. Kayo po tay, ano po yung mga tinatanim nyo po? Mais. Ay, mais sa palay. Mais palay. 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 lang. Palay lang. Palay lahat yan. Nalikita nga po kami mais nung papunta kami. Ito po, mais. Yan, katabi ko yan. Katabi Ay, hindi ko po yan. sa inyo yun. Hindi, katabi ko. Ito po yung sa inyo. Ito po yung O, yung banda rin. Pwede po ba kaming Mamaya. tour po mamaya? Tingnan mo. Katapos po mamaya. Tama, i-ano nyo, i-video nyo yung katatapos namin. Nag-ano po kayo, nag-harvest po? Noong 28 na. Di ba, may kooperatiba kami. Kaya kwento ko sa'yo. Nag-aaral na kami ng palay check. Yung seminar po nun. Seminar meron. Nagsiseminar kami doon yung mga farmers dito bago nangyari yung demolition na yun. Tapos, nag-field trip kami sa Nueva Ecija, di ba? Sa San Isidro, Nueva Ecija. Diyan ang yung... Di ba malawak ang palay niya sa Nueva Ecija? Rice capital po. Oh, rice capital. Pero ngayon, high-tech na nga. Mga... Di ba may nagtatanim na makinarya ngayon? Pero bakit niyo po napili na palay po yung maging pananim po ninyo? Ano yan nasa lupa yan. Yung sa akin, mababa yung lugar, low lang. Lowland. Tsaka may may patubig na binibigyan. Ay, may makina yan. Diyan. Irrigation po. Irrigation ba yung tawag? Irrigation. Ang tawag dyan deep well. Deep Deep well pump. Yan, patubig. Ginaganon? Poso. Hindi, hindi yan maka. Ano yung post? Ginagamitan ng diesel, yan. Ngayon nga, di ba, ang tulong ngayon ng gobyerno, yung solar na, mayroong patubig dyan sa kabila. Solar na, hindi nagagamit ng diesel. Kaya lang yung solar, pag walang araw, hindi. Every harvest nyo po, gaano po karami yung ma-harvest nyo? Yun isang hektare yan, nakaani ako ng 106 kabans. 106 ka ba? Tumitimbang ng bawat isa, 60 ganyan, 65. Yung iba, umabot na 70. Pero ano yan mo ng 70 flat. Umabanti ngayon nga, dahil nga yung... Subsidy po. Oo nga. Kasi noon, siyempre, pag wala kang pera, bibili ka ng fertilizer. Konti, yung pera mo lang. Pero ngayon po dahil sila na yung nagbibigay kaya. Dumadami po yun. Madami. Siyempre, pag damihin mo yung pag-aabono, maraming maanin.
Magkano po ba pumapatak yung fertilizer? Ngayon 1.5 kasi dati umabot ng ano yan, 2.5 eh. Ay, mahal. Noong 2017 ganyan. Pero tayo provided na po ngayon yun sa inyo, no? Binibigay na po. Nung panahon, binibigay, tinatawag kami sa city namin, sa City Agriculture Staffs ko. Ngayon po. Pero dati po kayo pong bumibili. Oo, hindi ka naman binibigyan. Ngayon, kung minsan, tine-check nila na pagpapalit mo ng ano dito nga sa Mexico, pinagpapalit namin sa mga. Para kanino po yung mga tinatanim? Sino po yung mga pangunahin yung binibentahan mga consumer? Ano sila, mga traders, mga ganyan. Traders. Tayo, Dito lang din po sa Pampanga na Oo, traders. dumarating sila dito. yung name tayo ng kooperatiba nyo, meron po ba yun dito sa Pampanga o sa Farmers Association of Barangay Memphis yan. Kailan po kayo sumali? Hindi, meron na kami. No? Meron kami dito pag sarado sa city yan. Meron nga kaming mga tractor dito sa isang traktora ganyan. Kailan po kayo sumali? Mga anong year po ba? Naabutan yun ng yung revolutionary government kay Corey. Ay, wala pa po kami nun. Tsaka yan. Wala pa po kami. 2004 po kami pinanganak. 2003, 2004. Pababa. Pangalan po ba yung Ay, kami bigas na? Ano siya, R402, RC ang tawag dyan eh. Yung sa palay. RC402. May ano yan, may pangalan yan. Ganyan ang bininga yan. Bakit po kayo sumali sa cooperative? Yan nga ang inaano ng city government noon para malaman kayo ng Na parte po kayo ng mga yan na. Pampanga Farmers po. No? Para bibigyan kayo sa nasin yan. Paano po kayo nagtatanim? Pwede pong pakilarawan po niyo sa amin yung pagsunod-sunod po na hakbang ng pagtatanim o production po ninyo. Muna bungkalin muna yung pagpupunlaan ng palay. Gagamit ka ng certified seed. Kailangan certified. Tapos sa loob ng 15 days, lagyan mo ng fertilizer. Kailangan hindi abutin ng 20 days, itanim mo na yan. 20 hanggang 25 days. Bago mo lipat tanim. Tawag yan, lipat tanim eh. Kaming Kapampangan, lipat tanim. Kailangan mag-abot ng isang buwan, kailangan 20 days lang. Hanggang 25. Eksakto po talaga. Hindi siya magkakasuwi kasi pag matanda na yung punla, hindi na magkakasuwi. Bali tayo pagkalagay po ng fertilizer, i-wait po yun until 20 days para po makapag ano na po. Ay, mano-mano po ba yun? Or nagmamachine na po? Yun nga. Ngayon, mano-mano lang. Nilipat tanim. Hindi na ako gumagamit ng machine kasi maluwang yung tsaka maliliit yung kinakain ng coal. So wala po kayong ginagamit na makinarya? Meron siya, ang traktor at saka may traktora kaming rotavator. Traktora na. Tapos binabayaran namin yung pan-diesel at saka yung Kayo po ba yung bumili ng tractor? Or binigay na? hindi, binigay na nga ng gobyerno. Pero mas prefer nyo pa rin po yung yung mano-mano po. Dati naghahararo kami ng kalabaw pero nung nabumpisa yan nung 2016. Sinabutan namin yung may traktora na kami yung pandemya eh. Nung pandemya po, hindi po, nahirapan po kayo na Oo nga, ayaw na nga yung iba, ayaw na magtanim nun eh. Di ba, di tayo pinapalabas sa mga bahay. Ay, masasabi niyo po ba na yung sistema po ng production, yung organic po, natural po, gano'n? Minsan mayroong... Like, gumagamit po ba yung pesticides? Kasi sa panahon ngayon, hindi ka pwedeng hindi gumamit ng mga pesticide. Hindi ka makakani. Ang dami kasing mga ngayon. Kaya pumipili ka na lang ng pesticide. Ano nung pesticide po ba yung
encounter niyo po sa mga halaman niyo? Sa palay, yung leaf upper, ang tawag nila yan. Leaf upper at saka kung minsan, sinisira nila yung dahon ng palay. Saka yung mga, parang yung sa gitna, sinisira nila. Tapos pag ganun naman, pag malapit na nga niya, ng kalaban, mga ibon. Di ba yung mga ibon kumakain ng palay? Like, tinatanggal yung mga pesto niyo. Tuwing kailan po kayo nagsispray nun? Ano siya, pag nakikita mo ng nagbubuntis ng palay, kailangan i-spray. Para alis yung mga insekto. If may reason po ba bakit ganun karami yung naaani nyo? Baka po meron po kayong ginagawa, bakit siya ganun karami yung naaani nyo? Hindi kailangan lang, yan nga, ayanda mo yung pananim mo, alagaan mo yung palay kung titingnan mo. Kasi pag hindi mo tinignan niya, pag may naninira ng insekto, kakainin yung hindi lalaki yung palay. Pagdating tayo sa paraan ng pagtatanim po, sa tingin nyo po ba may reason po na bakit ganun po karami? Mas effective po ba yung gantong paraan para mas naalagaan, mas napaparami ko yung naaani ko, ganun? Hindi yung lipat tanim, mas maganda yun. Kaysa may sabog tanim eh. Sabog tanim, ibig sabihin yung lang siya na. Ganun po. Oo. Iniitsa lang po yung Tapos siya tutubon. Pag lipat tanim po, paano po siya? isa-isa. Pupunla ka, manual. Ganun. Kaya kasi yun nga po yung gusto nyo. Mayroon nung high-tech ngayon, kami, tray. Kaya lang, yung iba hindi na gumagamit nga eh. Magpunla ka sa tray, tapos makina yung ginagamit. Gusto pa rin po nila yung mano-mano. Mano-mano talaga. Kasi minsan nga, parehas din ang gastos eh. Pero kaya ako lipat tanim, manual. Hindi ako napapakod, hindi na ako naguhulip ng Nung nagtatanim kasi yan eh. Saka bago mo tanim, malaking konti. Ano-anong mga halaman po no? Or if ever po may mga hayop din kayo or mga isda po na mga meron po. Ano po yung mga pinagsasama-sama po ninyo? May manok nga ako dyan. Tapos may kambing. Kambing. May kambing sa likod. Ilan po yung manok niyo? Dati yung manok dito marami ngayon, niluluto kasi. Konti na lang. At kayo po mismo kumakatay? Lasinggero. Nagkakasakit din ng mga manok dito eh. Bakit po yung mga napili yung mga hayop na isama din po sa mga panayan po? Manok at kambing, bakit po kaya? Kasi yan itatali mo lang at saka bandagdag kita rin yan eh. Pag halimbawa, Paano niyo po siya pinagkakitaan? siyempre ibenta mo. Yung manok po mismo or yung itlog po nila? Yung manok naman, pag gusto mong magluto, Sabagay. Hindi nila pinagkakakitaan. di na ka nabubuli ng manok. Balik lang po dun sa tubigan po ninyo. Ano po saan po galing yung patubig po ninyo? Pinagawa ko yan ng tulong ng mga taga-gobyerno Pero kayo din po yung nagagawa o sila din? tulong-tulong. Magkano po yung ginastos yung para dun sa tubigan? Ang alam ko noon, hanggang 10,000, mura pa noon eh. So yung makina, binibigay ng gobyerno yun. O yung gastos na lang doon, yung pagpapagawa mo. Siyempre, ikaw ang gagastos. Makina, tapos yung parang paglalagay dito mismo. Pero yung makina at saka bigay ng gobyerno. Ano pong mga makinarya yung lahat po na meron po kayo? Yung mga kubota yun, nandiyan. Tay, may pangalan po yung mga trader po na sinasabi niyo, yung mga kumukuha po dito nung... Hindi naman mga bali private yun. Pero ang totoo, dito sa San Fernando, nga lang po, may dito ng gobyerno, yung NFA dati. Kaya lang ngayon, hindi na masyadong aktibo eh. Paano po nila kayo na-contact, Tay? Yung mga private trader po ba ang tawag sa inyo po? Kakilala ko mga yun. Tapos, binibenta yata sa Bulacan yan. Kaya pag bago nga medyo mura yan. Taga saan po sila, Tay? Yung bumibili sa akin, taga Santa Ana, Pampanga dito sa... Tapos po din, kumbaga, nire-resell sa silang Bulacan po. nagbabak yung dadalhin titimbangan lang. Tapos kung gusto mong ibenta mo sa kanila. Nabisita na po ba kayo ng agricultural extension worker? Parang sila po yung mga lalapit po sa inyo, nagbibigay ng advice po, paano nyo po mapapalago yung sa... Oo nga, yung palay check nga nung di ba? palay check.
Yun nga yung pagtatanim na una gagamit ka ng certified seed nga. Hindi na uso ngayon yung kailangan galing sa gobyerno yung magagandang bini ngayon. Guys, itutour tayo ni Sir Emilio sa farm niya. Thank you po. Ito po yung tinatawag nilang deep well. Guys, ito po yun. Diyan po nanggagaling tayo yung tubig po, no? Para doon po lumabas yung tubig. Yung malaking tubo. Oh, dito po siya nalabas. Ito po ba yung tractor? Dito po lalabas yung tubig. Papunta po doon sa palayan. Dito po yung labasan ng tubig. Ano na yan? Yung mga dayami. Ayan na po Dayami yung na po kaputol post noong 28, no? Yan ang binubuga ng vacuum. Yung address ko. Hi po kayo, sir. Lapit po kayo, tay. Lapit po kayo. Thank you po. Pang-thumbnail. Oo, walang ano yan. Thank you po. Ano po kayo nagre-record po ng mga gastusin po ninyo sa pagsasaka? Sa pagtatanim mo, ini-estimate ko lang tapos nililista ko yung gastos. Yung ang tinanim ko yun, umabot ng pati diesel, mga 50,000. Pero naka-gross pa ako ng 111,000 kaya kumita ako ng konti. Ano po ba tayo yung mga pinagagastosan niyo po? Aside po sa diesel, tay. Bono, tsaka, di ba, yung nagtatanim sa traktor, babayaran. Sino po yung tumutulong sa inyo na magtanim po? Yan nga, yun pa, yung kanina, kaibigan ko yan. Silang nag-traktor tapos babayaran ko ng Magkano po? bawat araw 700. Pero yung diesel, no? Kasi gumagastos ka pa ng diesel. Magkano po nagagastos mo sa diesel? Compute ko yun, yung gastos ng isang hektarya, 50,000. May palaisdaan ako dati, kaya lang, di ako kumikita. Ang laking gastos din yung sa kabila. Ano pong mga report po? Mga financial statements? Kung gumagawa po ba kayo Gumagawa nun? po kayo. Kung nagsusulat po ba kayo? Meron Paano ako nyo lista. nililista? Yan nga, pinagsama-sama ko na 50,000. Kasi pag nagtatanim ka, mayroong halimbawa nagtatanim 20. Bawat araw sa katawa, 500 siya eh. Nakakailang tao po kayo sa isang araw? Ano yan, kung aanoin mo, kung minsan may nagtatanim ako 10, binabayaran ko ng 500. Tapos libre merienda, libre. Abot din ng ano yun, mga mas siguro 800 a day. Bawat isa. Yung tulad naman po ng mga report, halimbawa po, yung ganito yung ani nyo for February, ganyan, for March, yung gumagawa din po kayo ng ganon. Yung mga DA kasi, wala nang nagsusupport lang ng ngayon nga, subsidy na Subsidy. abono, tsaka Pero madami bini. po sa require na kailangan magpasa ka ng report ng ganitong ani mo ng... Oh, kumukuha yung yung city agriculturist dito. May technician kami. Tapos, tinitignan nila yung nani namin kung kumikita. Ba, hindi po kayo mismo yung gumagawa po ng report, no? Yung mga pumunta nun po. Mayroon, pero tapos kami lang interview din kami. City agriculture po tayo yung tumitingin Oo. kung umaani po kayo. Bawat, tapos, halimbawa, bawat barangay may taniman ng palay, may city agricultures kami. Libre yun kasi trabaho nila yun. bali tayo ini-interview po kayo, tinitingnan kung umaani. tapos sino Tinitignan po yung gumagawa. kung kakani yung magsasaka. Opo. Ano po yung mga ini-interview sa inyo, tay? Mga type of questions po. Halimbawa, mag-report ka. Halimbawa, nasisira yung palay mo, mag-report ka doon sa mga technician. Re-report nila. Action na naman po ba na? O yung iba ngayon, nagbibigay ng libreng gamot. Pero ako, hindi na ako naghihintay. Pero ma-action po sila agad. O pag humingi ka, kasi mayroong dyan Kaya nga ngayon, binibigyan kami ng fertilizer at saka gamot. So, Kailan po na binibigay? Buwan-buwan gano'n. ano siya, pag halimbawa magtatanim ka ng July, June ibibigay na yan. Tapos niyan, June magbibigay ng mga subsidy. Bali buwan-buwan po nun? O Bawat ani yan kasi pag dalawang ani ka sa isang taon, eksakto pag ani, mga 3 months and a half yan bago Ilang ani. beses po kayo maani, tay? Dalawang beses. Sa isang taon po. May isang tagulan at saka mag-umpisa ka ng December. Di ba din nasabi niyo po, umani po kayo nung nakaraan? 28. 20. Ah, 28. Mm. Bale po tayo, ang next ani niyo po neto,
hindi nyo rin po masasabi or parang may alam nyo po kung kailan na po yung next ano nyo since 2 beses po sa isang taon? Ngayon lang ang umabante ng 30 kabans nga eh. Noong una, naka 76 lang ako. Ngayon, 106 eh. Kaya kumita Dami ako ng po. konti. Ano pa pong mga mahalagang bagay sa pagsasaka yung gusto niyo pong i-share? Like yung gusto niyo po ibahagi sa mga mag-aaral? Hindi ang ano ko lang kasi kung gusto mong umani ng marami, pagbutihin mo yung pagplano sa taniman mo. Oo, mag-preparasyon ka muna. Palilinis yung punla, tapos gagamit ng certified seed. Kailangan minomonitor mo yan araw-araw. Titignan mo kung magka-insecticide yung punla mo, ganyan. Kasi maraming naninira ngayon. Pag pinabayaan mo, dadaming uod yung punla mo, wala ka nang maitatanim. Pag kasi yung punla, pumunta na dun yung mga insecticide, dadali na yan. Pag tinanim mo, hindi lalaki yung palay. Ngayon pong papalapit na yung sa sobrang araw. Nahihirapan din po ba kayo magtanim? Hindi na kami nagtatanim ng ganyan. Kasi Pag sobrang araw na po. maano ka lang sa diesel. Opo. Hindi mo naman matubigan yan eh, walang tubig. Kailan na po kayo magtatanim niyan? Mag-uumpisa yung magsasaka, June. June na po. Sakto June wala na. naman yun po. Para Paano po yun kung wala po kayong tanim ng March hanggang May. hanggang May po? Nababakante yung lupa. Kasi mapupunta ka lang sa gastos eh. Ay tayo, hindi po kayo pagkaani po o ano na agad tayo, tanim na agad, hindi po ganon. Hindi May pwede. interval po. Yung iba gumagabit ng ganyan pero wala rin masosobra nga kasi pag gumagamit ka ng diesel. Eh ngayon nga, niyawan ko lang yung nasa Nueva Ecija gumagamit na solar eh. Kumbaga tayo ang iniisip nyo po kasi kung magtatanim tayo agad, mahal po kasi ang paggamit ng diesel, no? Sa pagtaginit, hindi ka naman makaano ng tubig dyan. Okay po. Hindi Kumbaga ako- strategy na dyan na rin po yun talaga. Tsaka pag tuyo yung hindi rin lalaki yung palay. Paano po yun kung hindi po kayo magtatanim ng ganong panahon? Ano pa yung pinagkakitaan niyo? Ano na lang ako, ang inaantay ko lang. Yan nga, mag-aalaga ako ng mga ayop, ganyan. Tapos, yung anak ko sa abroad, pinapadalan kami. Buwan-buwan, binibigyan kami ng... So, since 15 years old po kayo nag-start, up to 71, ilang years na yun? Hindi pa po ba kayo 50, nagsasawa? 50 Hindi pa po ba kayo nagsasawa? something. Balak po ba kayo mag-retire? Hindi, nagre-retire na nga kasi... 56 years po. Oo, sabi ko kay Lola kanina. Kasi nga, ang kwento ko, kaya nagiging emotional. Yung mga kumpare kong mga leaders na kasamahan ko, hindi na nila narasa ng yung lupa na to na naayos na ngayon. Di katulad ng may kaba kami sa kaba sa dibdib. Alam mo na yung mga ibang pag gustong kunin yung lupa, nakataya yung buhay mo. Pero ngayon po wala naman na po yan. Ay wala na. Yan nga, yung final na tinuldokan ng presidente natin, yung tinatawag na kondonasyon sa lupa, yung lupang sinasaka mo, magbuhat ng nagsaka ka ngayon, libre na. Yan ang maganda nun, mag-umpisa nung natuldokan na nung November 21, 2024 sa Dabso. Wala nang aka-aka kasi may CLOA ka na. May CLOA kami. Ano po yung CLOA tayo? Certificate of Land Authority. Yung iba, fully paid. Tapos yung iba, hindi nakakabayad. Nagdaan sa yan, sa proseso din ng agrarian. Ilang taon nga kasi tayo bago natuldokan tong away na to? Yan pa lang ang ko, kasi nung after na inaward ni yung presidente natin ngayon, yung tumulong na abogado sa amin, dating congressman sa 3rd District, pinatawag kami. Binigyan kami ng ideya. Ang sabi niya, pag kasi ganyan ng gobyerno na mismo yung pinakamataas na posisyon sa ating bansa, siyang gumawa ng batas na kanya, hindi na kayo lalapitan ng Siyempre na yan, di ba? Programa ng gobyerno. Hindi lang sa Pampanga, buong Pilipinas Ako, sarili kong opinion ito. Ang nakikita ko lang ngayon, yung gobyerno natin ngayon, tinutulungan yung magsasaka. Kaya nabuhayan sila ng loob na magtatanim. Kasi nga, meron silang subsidy na nakukuha sa gobyerno. Pwede ka kasing mangutang ngayon Ang po kayo nangungutang tayo?
Sa land bank. Land bank, yung magsasaka sa land bank na utang. Mahirap po ba yung pagkikipag-discussion po sa land bank? Hindi naman. Tutulungan ka ng City Agricultural nyo. May ano nga yan eh. Pag may samahan kayong sa magsasaka, pwede kang mangutang eh. Dati nangungutang ako, pero ngayon hindi na kasi. Ang laki nga ng ngayon. Saka matagal yung proseso mo. Nangungutang na lang ako sa private. Sa private po kayo. Ano pong private? Yung mga kakilala mong may pera. Tapos patubuhan lang ng konti. Wala pa naman po nangabuso sa pinutubo nila. Wala naman. Kasi ano yan eh. Bago kayo, mayroon kayong agreemento na interes eh. Ano yan, mga tatlong buwan kalahati. Paano po pala yung pagpaposisyon niyo po sa pagpapalay ganun? Like, magkakatabi po ba sila? Kakatabi ka niyan. Wala Hilera po, ganun. Pantay-pantay po sila. Hindi nga yung iba, mataas yung lupa, tinatamnan nila pag tagulan. Yung iba ngayon, may patubod sila. Nagtatanim ng gulay. Yung iba, nagtatanim ng mga pakuan dyan eh, pakuan. Yung pakuan na pabilog. Kaya lang malaking gastos yun. Bali, yung tatay niyo po ba yung nagsimula po ng farm? Namana na lang ngayon yung sinasaka. May naisipan na po ba kayong pagmamanahan po? Yan nga, yung lupang ito, pinapangalan ko na sa dalawang anak ko. Yan nga, yung bunso. Baka kung sakali, mawawala kang sa mundong ito. Kapangalan na sa kanila. Matagal pa. Bibili pa ako tayo ng bigas. Magiging trader po. Mawawala ng bigas sa Bulacan. Oo nga, tayo bawal. Bali tayo, ang paraan po nung pagtatanim nyo tayo, dikit ay tabi-tabi po, no? Lipat tanim. Lipat tanim po. Tapos tayo, yung proseso po nung pagtatanim, bali, ano po ulit yung bubungkalin nyo tayo? Siyempre, yung lupa, bago mo tanim yan, kailangan alagaan mong mabuti. Linisin mo. Kailangan bago mo tanim, malinis. Yung para bang puro putik na lang. Kasi hindi naman may tatanim na nagtatanim pag matigas yan. Kailangan malambot. Yung palay kasi, gusto niya tubig eh. Kahit na damihan mo ng tubig, okay lang. Ngayon po sobrang araw, no? Kaya po pala June po kayo banda na. O kaya lang, gawin mo na lang, no, pag nasosobra ng tubig, palitan mo lang. Pero Paano po kapag bumabagyo? yan ang kalaban na magsasaka. Na ano na po ba kayo? Na tamaan na po ba kayo ng yung ganong sobrang lakas ng impacto ng bagyo? Oo, ang naranasan ko na nata, yung bagyong malakas, yung Yolanda yata. Yolanda. Oo. Kasi nga siya. Pero umani rin, kaya lang, yan nga naranasan namin na 12.50 yung kilos ng mga palay. Kawawa yung magsasaka kasi. Hindi na makakabangon. Doon nag-umpisa yung magsasaka na wala ng gana. Ngayon po na mataas po yung benta ng mga bigas, di naman po kayo sobrang apektado po dun sa yung pag binibili po yung mga bigas, mga palay, ganyan. Pag binabenta na po sa mismong vendor. Di ba ngayon pinag-uusapan yan? Kasi mahirap yan eh sa ko. Yung ibang tao kasi hindi nila alam yung paano ibababa yung bigas. Eh siyempre yung palay, pag binababa, ganyan din ang mangyayari. Kailangan balancein lang. I-balance mo yung mga, di ba, mahal ng bilihin ngayon, hindi mo na maibabalik na umurin, di ba? Hindi na. High-tech na nga ngayon eh. Pataas na po ng pataas. Dati nga ako, di naman ako marunong cellphone ng ganyan, pero nakakaintindi ngayon. Mabilis po magbago yung Naging kalmante ako ngayon. Ay, iniisip ko lang. Inikwento nga sa akin. Eh kung bilhin ng malan lupa nyo, eh pag-iisipan ko muna ako. Guys, magsusungkit po kami ng mangga. Thank you po! parang wala. Wala be. Ang dami guys. Super sarap! Gusto nyo? Asa ka. Dahil matanda na ako, Del Carmen ako eh. Actually, ito po kayo kanina. Dahil matanda na, pag mayroon siyang trabaho medyo mabigat, tinatawag ako. Tinatawag po kayo ni Sir Emil. Pangakong talaga, Edgardo. 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 Nagpapasalamat ako sa mga pumunta dito, nag-interview sa akin na nag-aaral sa agrikultura ba? UP Clerk po. UP. Kasi nga, kinekwento ko sa kanila yung kasaysayan ng lupa sa amin.
Pero ngayon, ang naranasan ko sa tagal ng problema natin sa magsasaka dito sa Barangay Maintis, ngayon tinulungan kami ng gobyerno na gamit ng mga makinarya tulad ng traktor, traktora at saka yung harvester, mga vacuum. Kaya nagpapasalamat ako. Ang pangalan ko po si Apong Emilio de Mesa, nakatira sa Barangay Maintis. Papasalamat po ako hanggang ngayon, natuldukan na yung lupa namin. Maraming salamat sa pagbisita niyo. Maraming salamat. Maraming salamat po. Marami po kami natutunan tayo sa paano po yung actual na pagtatanim, sa istorya po nung yun nga po yung mga problemang naranasan nyo po nung yung mga nakaraang administrasyon, tapos mas natuldukan po yung problema nyo ngayong administrasyon, no? At nag-iba po yung pananaw nyo patungkol sa kung paano po kayo alagaan at protektahan po ng gobyerno natin. So, maraming salamat po kasi mas nagbukas po to ng plataforma sa amin para mas ibahagi rin po sa aming mga kaklase. Hindi lamang po yung mga problemang natutunan namin, but pati rin po yung mga paraan po, kasi mahirap po na matutunan lang siya through words, pero kung galing po sa isang action na magsasaka, mas malalaman po namin. Ngayon ko nga lang po nalaman na pwede po yung mga term na lipat tanim, yung saboy, Sabog tanim. Sabog tanim, tapos Deep well. Deep well. Ayun po. Maraming salamat po, tatay. Pabili ako ng merienda. Hindi po. Busog po. Bye mga